Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal kong taga-subaybay, kumusta po kayo? At syempre, welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Kadiskarteng Mel Elizalde po from Elizalde Broadcasting mula sa Kalakhang, Maynila. Ngayon po ay December 22, 2023. Anako, 3 araw na lang, Christmas na. Merry Christmas po sa ating lahat. At syempre sa buong daigdig, sana po ay Christmas lagi araw-araw, no? Kasi yan ang wish ko po the other day, kahapon, no? Aking birthday, no? Alam niyo po ba ang aking wish is pandaigdigan sapagkat parati na lang ho kasi puro pang-personal yung wish natin. Dumarating pala po sa tao yung pagka ikaw ay nasa, hustong nasa edad ka na, matured na, no? Siyempre, iniisip po natin ang pangkalahatang kagaanan para sa buong daigdig. Kaya ang akin pong wish, my birthday wish sa akin po, para sa akin ay ang kapayapaan sa buong daigdig, kasaganaan para sa buong daigdig, at ang mga leaders po ng iba't ibang bansa ng buong mundo ay magkaroon lalo ng pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Siyempre, kasama po ang ating minamahal na presidente na kung saan nakikita naman natin ang kanyang pagmamahal. No po? Kaya yan ang ating hangarin at pagdarasal na ma-achieve po. At siyempre, ang ating pong number 1 na problema, ang alin? Ang climate change na kung saan talagang nagkakaroon na ng problema ang daigdig because of masama ng climate, no, na nagbibigay ng hindi magandang mga karanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya yan po ang ating dalangin at wish. Sana po tayong lahat ay isama natin yan sa ating dalangin at hangarin. At syempre, hindi lang dalangin kundi gagawa tayo ng paraan ng whatever na makakayan natin para ma-achieve po natin yan. And so, maraming salamat sa inyo mga kadiskarte. Ngayon po ay pagpapatuloy natin yung ating pong pinag-usapan ng mga nakaraang araw sa 9 tips to success. At syempre ngayon po dadagdagan natin yung kaalaman na yun. Sasabihin natin yung ano ba itong SMART goals na to. Alam nyo, akala ko smart smart ano ba yun? Sa cellphone. Hindi pala. May meaning po yan na napakaganda. Alam nyo, magaling po yung researcher natin dito no? Sa pangalan lamang, Mr. Precious Chot Velasquez, he's really a precious individual sa ating pong personality, sa ating pong kumpanya. Napakagaling na bata ito. At talagang I am very thankful to God na siya po ay nandito sa atin. At siya po ang dahilan kung bakit medyo ito po umaayos na ang ating kumpanya. So, tayo na po sa ating tips to success. Pero atin pong himaymayin ang meaning ng SMART na kung saan ay kailangan nating malaman para ma-achieve po natin yung tips to success na number 1, clarity. Ayan. Sinasabi po, ang meaning ng SMART is specific. For S, M is for measurable, A is for achievable, and R is for realistic, and T is for time-bound. Ano po yung time-bound? Hindi yung time-bound yan, no? Yung paputok, hindi po yan. Yung, meron ba tayong time limit? No? Yung time set na binibigay sa ating mga goals sa buhay, siyempre, no? Alam niyo po, tayong mga
tao ay mayroong mga tinatawag na goal sa ating sa ating buhay, no? At sinasabi kailangan ma-define niya na ang clarity niyan, saan tayo patungo, ano ba yung ating pupuntahan. Siyempre kung makuha na natin, makita na natin yung talagang goals natin sa buhay, lahat ng sinabi ho niyang smart ay kinakailangan yan ang guide natin para ba talagang makuha natin ang ating goals. Number 1, be specific. Ayan, ano ba yung be specific tayo? Kung tayo ay nangangarap, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Ano yung goal? Isa-sample ko lang ho yung sarili ko, no? Kasi po, alam nyo, maaga tayong lumagay sa magulo, sa tahimik, no? Sapagkat bata pa ho ako noon, 17 years old pa lang ako. Pero ang sabi po ng aking mga tiyahin, naalala ko during that time na nakabihis na po ako ng gown para ikakasal na po kasi ako doon sa husband ko ng mga 7:30 in the morning. At yung husband ko, poging-pogi sa kanya, Americanang blue. At narinig ko po ang salita ng aking tiyahin. Inulit ko, sabi niya sa aking mami, "Ay nako, Choring, wala na, sa labahan na lang punta niyang anak mo na yan. Ang aga-agang umalembong," sabi niya. Narinig namin dalawa ng aking husband. Medyo naluha ako. Tapos nilapitan niya ako, sabi niya, "Huwag mo naintindihin yan. Ang mahalaga, ipaalam mo sa kanila, ipakita natin na pareho nating pagsusumikapan." Tumimo po sa isip ko yan. Yan po, yun ang unang bahagi ng buhay ko. Subalit, ang hindi po nila alam, meron po akong goal kung bakit po ako nag-asawa ng maaga. Kasi parang nawawalan ho ako ng pag-asa dahil yung mga magulang ko, although mababait sila at mabubuting magulang, wala pong kakayahang magpaaral sa kolehiyo. That's why, naalala ko kasi po yung brother ko na ang pangarap niya sa buhay na maging isang piloto. Hindi ho niya natupad sapagkat wala ho kaming pera at ang trabaho po na aking mga magulang ay mga musikero yon. Alam niyo naman ang musikero sa Pilipinas, kung hindi ka mapera, sikat supoy, talagang wala ka, di ba? So naisip ko po yan, kaya naisip ng brother ko na pumunta sa, saan ba yun? Sa Zambales ba yun? Yung, ano yun? Yung Angeles, opo, kung saan uso doon yung mga combo dahil marami mga Amerikano doon. And luckily, siya po ay isang magaling kasing, siguro, it runs in the blood na mga musikero kami. Sumikat ho siya and then finally, he was able to go abroad, specifically in Japan. And doon po siya sumikat at nag-aral siya ng pagbasa ng nota and then, yun ho, nakagwanta siya. But then, he was not able to achieve his goal to become a what? Pilot. But me, ako ho ang natira kasi dalawa lang kami. Naalala ko, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Yun ho, naghanap po ako. Luckily, nakapaghanap po ako ng isang boyfriend na actually yung aking bana nagtatrabaho nun sa, dyan sa, ano ba yun? Dyan sa may BIR ba yan? Oo, dyan sa may Pierre, anong tawag doon? Oo, doon sa may Pierre. Kasi estudyante siya sa AB Political Science sa MLQU. And then, nakilala ko siya. But then, ang unang dahilan po, kung ba't ako nakapag-aral sa college is because of my first boyfriend. Chichismis ko na yung sarili ko. No? Siya rin ang nagpa-aral ho sa akin kasi sinabi nung akin, nag-aaral po ako noon ng vocational sa Arellano Evening Vocational School. Kaya mahal ko po yung Arellano high school na yan, eskwelahan na yan. Nag-aaral po ako ng vocational doon ng stenografiya kasi graduate po ako sa isang public school dito sa May Santa Ana, Villamor High School. But nainggit po ako sa mga kaklase ko kasi naririnig ko sila, naku, pumunta kami ng mami ko sa UST, ganyan-ganyan. Ako, wala hong ganun kasi wala kaming pera. Iniisip ko yung sarili ko, Diyos ko, paano kaya ako ngayon? And then, binasag ko po yung aking, natatandaan ko yung aking alkansya na pusa na wala pa yata sa 1/4 yung mga piso-piso, 50 centimos na ano ko. Hindi naman nagkasya para ako yung mag-aral ng stenography doon sa Greg Business College. Naisip ko na yon.
nadismaya po ako na hindi umabot yung pera ko, and then may naawa po sa aking guro ko diyan sa Arroyo High School. Natatandaan ko po yon si Miss Vasquez. Ang sabi niya sa akin, "O ano, Mel, ano ba kukunin mo?" Kasi po naging member ako ng parang choir diyan sa Villamor. "Ma'am, wala nga ho akong kasi wala kaming pera eh. Gusto ko sana mag-vocational eh." Paano magbo-vocational? Wala naman tayong vocational dito sa Villamor. Sige, gusto mo ba? Sige, meron akong kaibigan sa Arellano. Yon, sinulatan po niya yung teacher na si Mrs. Mariano. At in-endorse niya ako doon, and then I went to Arellano High School. At kasi meron po doong evening vocational school. And then, doon po, nag-umpisa yung aking dream dahil natanggap po ako doon bilang estudyante, evening vocational school sa Scenographia. And it so happened na naging magaling ho ako sa scenography noon. Sa yung yung shorthand, no? Ayan po, sulat-sulat ko, ganyan. Natuwa sa akin po si Mrs. Mariano na so happened na siya po ay isang empleyado sa Division of City School, Manila. Diyan po sa anong floor yun? Second floor ba yun? Kung naalala ko. Sabi niya, "Oh, anak, gusto mo bang magtrabaho?" "Naku, ma'am, salamat po, thank you." "Sige, pasok kitang ano yun." Ano yun? Hindi, yung parang temporary lang. Hindi naman kasi casual. "Sige po, ma'am, thank you." Doon po nakapasok ako. Ako yung doon. Ewan ko kung ano yung trabaho ko doon. Kung ano-ano na lang. No po, yan. At doon ko nakilala po yung aking first boyfriend, Mr. Ganisayo. Maraming salamat sa iyo dahil siya po ang dahilan kung ba't napunta ako sa MLQU dahil siya po ay nag-aaral sa panggabi, kumukuha siya ng commerce. At sabi niya sa akin, "Sige, babe, pag-aaralin kita, kumuha ka ng teaching." Naku, sa loob-loob ko parang tumama yata yung kagustuhan ko. Ayun, pinaalam niya po ako sa mama ko at in-enroll niya ako sa MLQU. First semester, galing, di ba? Estudyante na ako sa BSE. Okay po. Pero magse-second semester na po, nung medyo nagkaroon ho kami ng hidwaan ni Sir Sayo. Kasi alam niyo, magandang lalaki tong mama eh. Tsaka mayabang, no? Tsaka na siya, third year college na siya sa anong tawag doon? Sa BA, major in accounting. Hindi niya ako sinundo one time. Sabi mo kaibigan niya na kaya kasama niya sa trabaho, "Nako, Mel, wag ka maniwala dyan. Merong girlfriend niya doon, ganyan-ganyan." Ganun ba? Nakita ko nga ho sila nung gabi. Mahatid niya. In fairness, iniwanan naman niya yung girl at ako'y hinabol niya. Sabi ko, sige, okay lang. Pero ang sama-sama po ng loob ko. Pag uwi ko sa bahay, umiiyak ako, sabi ng mama ko, "Oh, bakit?" Kasi gano'n. Anong problema mo? Ang problema ko, sino magpapaaral sa akin sa second semester? Ayoko na nga sa kanya. Hindi kumibo, umamba ko. And so, mga ilang linggo pa bago mag-end ang first semester, magsa-second sem na eh. Ang kaklase ko po na pinsang buo nung akin ng pangasawa sa English, sabi niya, "Miss Alabarria, wala ka na bang boyfriend?" "Wala na eh." "Baka pwedeng pakilala ko sa iyo yung pinsang ko. Mukhang tao ba yan?" Ang yabang, "Oo naman," sabi niya. Ayun, dumating ho yung naging husband ko. AB, Political Science, third year din siya. Sa MLQ kami nagkita. Hindi ko naman ho akalain na magugustuhan ako niya dahil pogi na, matalino pa, mistiso pa. Ako negra. Kaya hindi ko siya pinapaniwalaan. I don't want you. Sabi ko, "Pwede ba? Wag mo akong ano-anuhin." Dahil daw mahilig sa pogi eh. Dahil pongit ako. Pero yun ho ang umpisa na yun pala medyo siguro natipuhan niya ako. Dinalaw ko sa bahay, ganyan-ganyan. At pinakita niya na mukhang okay naman siya sa alright. At nung nag-boyfriend na kami, after bago mag-end ng semester, sabi niya, "Sige, ako na magpapaaral sa'yo." Yun. Kaya sabi ko, pero bago yon, sabi ko, ganito kung talagang gusto mo ko, paralin mo ko. "Oo ba, yun lang pala eh." Sabi niya, okay. Yun na ho ang dahilan kung bakit nag-asawa po ako ng maaga. Kasi papunta na ho siya sa School of Law after that semester. Graduate na ho siya ng Political Science. Pupunta na ho siya sa School of Law. And kinakabahan ho ako eh.
Mukha yatang matatapol daw ng aking mga mga panaginip. So, yun ho ang nag-umpisa. Kaya nga ho yung sinasabi natin na achievable ba? Realistic ba ang iyong ang iyong goal? Ito ba ay achievable? Kaya mo bang anuhin ito, abutin? Well, nasa sa atin po 'yon, no? Kasi kung sasabihin natin sa sarili natin na wala, hindi ko kaya 'yan. Talagang hindi ho natin kakayanin. At nasusukat ba ang iyong kakayahan para gawin yung iyong goal na 'yan? At siyempre, hindi lang ho 'yon, yung time limit, no? Kasi pag meron ho kayong inaasahang gawin, katulad ng gusto ko matapos po yung BSE ko. Alam niyo po, first semester pa lang ho ako nung nag-umpisa nakapag-asawa nga po ako. So, 3 taon at 1 summer ang binuno ko po. Yung mga sumunod na mga regular semester ko po, full load ako lagi. Kasi po, ayokong may maiwan na subject. Dahil nga po, may time limit po ako. Kasi ito nga, sinasabi ho kinakailangan yung huling-huli ng ibig sabihin ng smart ano yun? Time bound. Meron ka bang time limitation sa iyong goal na achievable para sa iyo? Kung achievable nga pero magdidili-dali ka after all, wala din po 'yon. And so talaga hong inano ko ho ang time is of the essence para sa akin. Kasi nga po pinagsabay ko na yung pag-aasawa, pag-aaral, at 2 anak ang akin pong nailuwal. Pagkatapos ko po, bago ko makagraduate, kapanganak ko pa lamang doon sa aking pangalawang anak na si Erickson. February 1973. February, March, April. After 2 months, graduate na po ako ng BSE. Kaya, ang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi kung hindi niya po ako binigyan ng guidance, ng courage, determination, and etc., palagay ko, hindi ko natapos kasi pinagsabay-sabay ko nga po. Pag-aasawa, pagkakaroon ng 2 anak. Siyempre, hindi ko naman mapipigilan yung mister ko na anakan niya ako dahil asawa niya ako, hindi ba? Pero pinakita ko sa kanya how responsible I am. Nang pagsabay-sabayin ko ang lahat ng yan. Minsan sinasabi po ng husband ko noon, "Kid, bumili ka naman ng sapatos mo." That time, ang sapatos ko, 20 pesos lang Kasi nakikita niya yung sapatos ko. No, hindi. Bayaran mo na lang tuition ko. Walang pa tayo Yan ang sabi ko. At nagka-graduate po ako magmula nung nag-asa ko. 2 uniforme, natatandaan ko yan. Isang puti na nung hindi pa ako nagbubuntis. At isang puti na pang pregnant na suot. Kasi kailangan nakaputi ka dahil uniforme sa MLQU, no? At nung graduate po ako, pareho ng hindi na puti yung putim na Kasi po wash and wear. Araw-araw suot-suot ko. Yan yung mga naalala kong ika nga po pagsusumikap natin, no? Kaya kung nagawa ng iba, magagawa ho natin hindi ho ba? Kaya walang sagabal, dapat isipin nyo. Alam niyo po ba na pag nakapasok ako sa loob ng 1 linggo ng 3 araw o 4 na araw, nakapag-absent ako 1-2 araw. Ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi gano'n na lang. Kasi maraming sagabal yung anak kong panganay, masasakitin. I have to stay home. Hindi ko siya pwedeng ibigay doon sa kapitbahay namin kasi yung mother-in-law ko. Matanda na yon, ayaw naman niyang siyempre mag-alaga. Pero yung sama ng loob ko na siyempre hindi ko siya naintindihan na matanda na siya, ayaw na niya Though, yung firstborn ko, unang apo nila, siyempre, marami hong inanak yung mother-in-law ko, 10 sila Siyempre, sawa na mag-alaga. But then, yung naririnig po minsan na parang nanunuplada na, binabaliwala ako kasi sa loob ko, pag sumama loob ko, titigil ko ng dalhin si Nilo doon, patay ako, hindi ako makapasok. Lahat po nang yan, nagpakapal ng muka, nagpatapang ng loob, yan lahat. Kaya nga, sinasabi natin, at syempre, aside from that, yung timetable ko na sinasabi ko, hindi ako pwedeng, sabi nga ng husband ko, "Kid, manganganak ka na sa isang, ba't kailangan itong semester na to? Minto ka na next." No! Sabi ko,
Hindi, akong bahala sa sarili ko, kaya ko yan. Sabi nga po ng mga teacher ko doon, mga professor ko, Miss Elizalde, don't you, rest. Mukhang ano ka na, kaarawan mo na para mga anak. Ma'am, kaya ko po sarili ko. Kaya right after I gave birth to my second son, ilang araw lang, ay ako po'y lakas loob na pumasok dahil graduating ho ako noon. Sa loob-loob ko, sasayain ko pa yung last semester ko para baka yan ang maging dahilan para hindi pa ako maging professional. Kaya po yun. Ang lahat po ng mga nadaanan ko, hindi ho ordinaryo. Kaya sa loob-loob ko, I deserve to be successful because of that. Dahil una sa Diyos, pangalawa sa sarili ko dahil kahit na pinag-aral ako ng husband ko, kung ako naman ay nawalan na ng gana, pangatlo po sa husband ko kasi siya yung nag-provide sa akin financially, hindi ba? At syempre, yung kanyang pangunawa sa aking dreams to become a professional too dahil ang sabi ko, baka gawin mo lang akong taga-timpla ng kape mo, patay naman ako dyan, di ba? Una, gwapo yung husband ko, matalino, brilliant, tapos ako, pongit, no? Tapos, hindi pa ako nakatapos. Ano na mangyayari sa akin? Sa kangkungan ako pupulutin. At siyempre, pag nagkaanak kami, baka yung mga anak ko pa magturo sa akin on which na inisip ko na hindi maaaring mangyari yan. Kaya ako po ay nagsumikap. Yan ho yung istorya ko. Ito, kaya ko lang ho senior sa inyo para yung mga kabataan na mayroong mga goals sa buhay na sinasabi, ang hirap, walang pera, ganyan. Huwag nyo intindihin yun, do your best. No? At sinasabi nga, ayusin nyo ho, ito nga, sinashare ko sa inyo, yung smart, maging specific kayo, kung ano yung gusto nyo sa buhay. Tapos, i-measure nyo yung sarili nyo, kaya nyo ba to? No? I-measure nyo yung inyong kakayahan. Achievable ba to? Ito ba ay, kayang-kaya ko ba tong gawin? Realistic ko ba to? Opo, realistiko. Basta pag-aaral, realistiko. At syempre, magkaroon ka ng time frame. Importante po yun. Halimbawa, graduate kayo, tapos nakalimutan nyo, pumasok kayo sa ibang field, nakalimutan nyo yung pinag-aralan nyo ng 4 na taon. Hindi nyo nagamit. Ayun ang mahirap, no? Ibig sabihin, marami ho dyan nakatapos ng nursing, nakatapos ng ganito, pero iba po ang naging line na sayang ang profesyon, di po ba? Ako, talaga ang ginawa ko, pagka-graduate ko, ayun na nga po sa totoo lang, kumuha agad ako ng board. Pero kumuha muna po ako ng, teacher's exam. Yung teacher's exam pa ho noon, wala pa yung board exam. Pero nung nagkaroon ng board exam, ako po ang unang-unang kasama doon sa kumuha ng board exam. Medyo tinakot pa ako ng husband ko, ka na, teacher's exam passer ka. Pero pag kumuha ka ng board, pag bumagsak ka dyan, ano yan? Anong ibig sabihin nun? Wala, null and void na yung mo. Ganun ba? Pero ganun pa man. Naalala ko po, nung kumuha ko ng board exam, buntis ako doon sa pangatlo kong anak, naka-birthday ko. Diyan sa Magsaysay High School. Ang lahat ng po yan, parang sining nagbabalik sa akin, hindi ko makakalimutan. At galit pa ho sa akin, yung husband ko, kasi sinamahan niya ako. Pagdating doon, kailangan pala yung ID, picture. Si Kuga, wala akong anak ng baka. Sabi niya, meron ba naman ganyan examine? Sabi niya, sandali po. Mr. Dayala, telepono. Ngayon, sabi ko, ano yung gagawin ko? Nakalimutan ko na kailangan ko pala na maging kumuha muna ng ID picture para doon sa isasubmit sa pagkuha ko ng board exam. Alam niyo po, noon pa lang ako nagpa-ID picture doon sa harap ng UST kasi malapit doon yung Ramon Magsaysay High School . So sabi ng husband ko, pambira ka talaga. Na-late na po ako. Ako yung huling-huling pumasok sa loob ng room ng examinations para sa board exam. Tapos, nagalit po siya dahil nandun siya sa labas ng room ko. Ano ba klase yan? Ikaw na nga yung huling-huling pumasok. Ikaw pa naman yung unang-una. Hindi mo man lang ni-review yung papel mo. Sabi pa ho sa akin. Kasi medyo kagampan na ho ako noon. December ako nanganak . December ako ng exam.
tinignan ko siya, ikano kaya kumuha? Sabi ko, nabuisit ako eh. Pero, hindi siya kumikibo sa akin, parang naiinis siya. Pero after a month, December, January ho yata, nasa news na sinasabing, lalabas na ang first board exam ng mga guro. Sabi niya sa akin, ito tandaan mo late receiver, mga flanker daw yun. Ibig sabihin, yung mga hindi nakakakuha ng mas maaga ng resulta ng board exam, first board teacher's exam po yan, ay bagsak daw yun. Di ako, lumipas na ako 1 linggo, wala pa akong nare-receive. Yung pala tinago ng husband ko. Sabi niya sa akin, paano yan? Mag-1 linggo na, wala ka pa nakukuha. Wala akong magagawa. Tapos nilabas niya, sabi niya, congratulations. Yun ho. Kaya ang ligaya ko, kaya kaagad-agad, nag-apply po akong bilang guro. No? At siyempre, ang timetable ko rin, ma-practice yung aking profession. Nag-umpisa po ako sa, Rasuliman High School, and then nagturo po ako sa Tondo High School. Tondo High School ba yun? Osmeña High School, and then finally sa Arellano High School. And yun po, naka-achieve ako ng 38 years in the government as a public school teacher. At least yung mga timetable natin, yung mga goals natin, yung na-achieve ko rin, naging realistic ako, ganyan. Alam nyo, yung ating mga goals sa buhay, tayong sa sarili natin ang magtatanong kung kaya mo bang gawin yan. Kaya po. Lahat ng imposible, imposiblihin natin. Yung mga imposible, gagawin natin possible. Basta't gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun po yan, no? So, yan ang nangyari. Kaya nga sabi ko, pero pagkatapos ko pong magturo ng 38 years, bago pa ho yun, nasa kalagitnaan pa lang yata, nag-umpisa pa lang ako ng pagtuturo, meron na namang pumasok sa utak ko ng another, gusto kong maging isang broadcaster. Kasi may mga kaibigan po ako na, Mel, kaya mong maging broadcaster, ganyan, inahiya ho ako. Naisip-isip ko, why not? Kasi po, alam nyo, yung public school teacher na secondary, kalahating araw lang po tayo nagtuturo, hindi po ba? My classes start at 7 and ends at 1. So, in the afternoon, ano pa ho gagawin ko? Nag-aaral po yung mga anak ko dito sa Maynila, binabantayan ko sila. So, yun ho, kinurso ko rin yung pagbo-broadcast, maging reporter, maging broadcaster, hanggang sa nasama po ako sa DCXQ, yung first, ko po dyan, as a broadcaster. Nag-apply po ako doon siyempre, susulat muna kayo sa kanila, interviewin ka, ano yung plot mo, mga ganyan-ganyan, no? Nakapasa naman ho ako, si Mrs. Mariano noon ang station manager sa DCXQ, dyan po sa malapit sa, malapit ho yun sa, Ortigas, opo, yun. Tapos, nalipat ho ako sa sa DWWD Armed Forces Radio. Ayan, nakasama ko po sila Colonel Aquino, mababait naman nila. And then lately at finally po nakakapagtrabaho rin ako, nakapag-broadcast din po ako sa DWBL. Na-meet ko si Ma'am Junela, si Ma'am Elsa Junela, na nagsabi sa akin na baka pwede kang kumuha ng dito ng to be accredited by the KBP. Sabi niya, pag napasahan mo yan, okay ka sa alright. Yun po, kumbaga, inano nila ako, ano ba tawag doon? Sponsoran ako, and then isinabit yung pangalan ko doon sa siyempre, KBP will be listening to your program. And finally, after so many months, sabi sa ako, sige, pwede ka na kumuha. At siyempre, nagbasa po ako. Hindi ko naman masyado pong linya yan. At I really, really pray to God na sana maging accredited ako ng KBP. And to my surprise and happiness, yun po, naalala ko pa yung araw ko doon na pagkuha ng ng exam diyan sa KBP. Ako lang po nag-iisa doon sa kwarto. Ako pa lang umpisang kumuha ng exam.
Ang tagal ko doon. Tapos, meron pang ano yun, exam nila, mahaba-haba din. And then, finally, to my surprise, napasahan ko pala. Kaya na-accredit po ako sa KBP. Yan ho ang aking second, career na ginusto ko pagkatapos na ako'y maging isang guro. And then, pagtapos ho niyan, nang ako'y mag-retire na, 2015, naisip-isip ko, what I'm gonna do after retirement? Pasado naman ako ng KBP. Naisip ko po na magtayo ng isang negosyo na related sa broadcasting. Ito nga pong Elizalde Broadcasting. Sabi nga po ng husband ko, nung nalaman niya, how are you able to do all these things? Yan, sabi niya sa akin. Talagang ganyan di ba? Kaya wag ho tayong titigil na magkaroon ng mga goals sa buhay kahit na may edad na tayo. Hanggang humihinga po tayo. Wag ho kayong sasabihin niyo, matanda na ako. Wala pong matanda. It's only number. No? Sabi ho nga, wag niyong sabihin matanda. Habang ayos pa ho yung utak natin, yung pag-iisip natin, yung ating, siyempre, physically and mentally, we should be very healthy. No? We should be healthy enough to do all these things na pangarap natin. Hindi ho tayo, kailangan po nating maging healthy, physically, mentally, lahat ho ng no? Para magampanan ho natin yung ating mga goals sa buhay. At wag niyo sasabihin, matanda na ako Wala akong matanda. Matanda, sa isip niyo lang po yon. So, patnubayan tayong lahat ng Panginoon sa ating mga kabalaking sa buhay. Basta maayos. Siyempre, aprobahan ni Lord John. No? At siyempre po, yung mga nakakahalubilo nating mga tao sa buhay natin na kung saan malaki ang kanilang role. Alam nyo kasi, no man is an island. Kailangan po natin ng isa't isa, mga kaibigan, mga kamag-anak, yun, na siyang makakatulong sa atin. Kamukha dito sa tinayo ko pong business na to. All the while, after 6 years, gusto ko na huminto. Pero na-achieve pa natin ang ika-9 na taon natin ngayon. Dahil I'm about to close the business kasi lahat po ng marami akong taong nakasama na nagbigay ng mga masasakit na karanasan. Pero hindi po tayo tumigil. Sapagkat naisip ko maraming tao sa mundo. Merong kapalit na ibibigay si Lord. Ito po, andito tayo dahil merong isang taong nagbigay ng more na lakas ng loob sa inyong lingkod, sa inyong kadiskarte. Naisip ko po, yung bigay niya to sa akin. Walang iba kundi itong batang si Mr. Precious Chot Velasquez na kung saan, kung hindi ho sa kanya, close na ako No? Kasi wala na akong makita na marami akong nakitang magagaling pero hindi ho magaling ugali. Ganun talaga, no? Sasakit yung loob nyo. Pero carry on at sa tulong ng Panginoon, yun, nakita ko ho. Ganun talaga matuto lang kayo makisama, makibagay. Ang lahat ay naidadaos. At saka hindi naman ho parating nandun tayo sa baba. Malay nyo, di ba? Nagsusumikap tayo sa malinis na paraan at mabuting pakikisama. Gagawin natin po itong lahat. So, yan po yung mga kwento ng buhay na ipinapattern natin sa magagandang guidelines sa pagkuha natin para makuha natin po yung mga goals natin sa buhay na yun nga, yung sinasabi nating smart, hindi ho yung smartphone. Ano meaning ng smart? Specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Meron kayong time frame para ma-achieve ang inyong goal sa buhay. Wag ho kayong titigil kasi kung wala naman time frame, pabanjing-banjing tayo, although ginagawa natin yun na maging professional din tayo. Lumalakad ho ang panahon. Kailangan pag sinabing 4 na taon yung, alam nyo, yung mga kurso, 4-year course, no? Sikapin ho natin maayos yun. 4 na taon na yun within the frame. Within that time. At para hindi tayo makulangan ng ating mga gagawin sa pagkatapos ng ating mga
pangarap na maging isang professional. Iba ho yung maging professional kaya naalala ko yung aking professor na nagsabi ho nung graduating na kami na naalala ko nung nasa abroad po ako. Sinabi niya, pag kayo nakatapos na, isa na kayong professional, mararamdaman nyo sa inyong sarili na iba kayo sa mga makakasalamuhan nyo na hindi graduadong katulad nyo. Hindi naman sa ano pa man, sabi niya. Pati sa sariling pag-uugali, disiplina, makikita nyo yan sa sarili. And I've tested myself sa ganunhong pamantayan. Sapagkat marami rin ho akong kinabaka ng mga problema nung when I was in the United States for so many times. Yan po. So, yan po mga minamahal kong kadiskarte. Kinuwento ko na sa inyo, chinismax ko na yung sarili ko. Hindi po dahil sa nagyayabang ako, puro kahirapan naman ho yung basta gusto, mangyayari sa tulong ng Panginoon. Huwag niyo kakalimutan yan. No? So, yan po. Hanggang sa muli, please don't forget to like us, follow us, and subscribe us to our YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong i-shout out ang pinakamabait na principal ng Arellano, si Sir John Butch Locara. Sir, thank you very much po for the opportunity na makabaling po ang Elizalde Foundation sa Arellano noong December 13. Pagbibigay natin na munti nating maitulong sa mga estudyante. Thank you po, Sir John Butch Locara, ang principal ng Arellano High School na talagang mahal sa aking puso sapagkat alam niyo po sa Arellano ako unang nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaalaman na siyang naggamit ko po nung ako'y nagpunta ng city government ng Manila, no? Bilang isang bilang isang manggagawa, no? Yon, at doon ko po nag-umpisa yung buhay ko. Dahil kung hindi po doon sa aking teacher na si Ma'am Mariano, marahil namayapa na si Ma'am, sa aking pong guro na si Ma'am Vasquez na siyang kaibigan ni Ma'am Mariano, in-introduce niya po ako doon through letter na para makakuha ko ng vocational course, yun nga pong stenografiya, na siyang naging daan kung bakit napunta po ako sa Division of City School na kung saan nandun yung nagtatrabaho po yung professor namin sa stenografiya na panggabi. Yan, si Ma'am Mariano. Napakabait. At sana kung nabubuhay pa si Ma'am, ay talagang pupuntahan ko siya. Maraming salamat po and don't forget, yan po sinasabi ko sa inyo, gusto ko po talagang ma-share sa inyo kung ano man yung ma-share ng ating kadiskarte para tayong lahat po ay magkaroon ng pagkakataon. Yan. Don't forget ho na tatawag tayo sa Panginoon at syempre yung ating determination at kasipagan. Number 1 po yung determination. Pag sinabi niyong determination, through thick and thin, through ano mangyari, no? Gagawin niyo ang lahat para ma-achieve niyo yung goals na yan. Ako, parang dumaan ako sa butas ng karayom para maging isang professional lang. Pero pinagmamalaki ko yan. Pero pag pinaulit nyo sa akin, hindi ko na ho kaya kasi 37 na ho ako So hanggang sa muli, don't forget that I always say, I love you all. Bye-bye.